Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ilagay ko lang dito mga minamahal ang mic, no? Dito sa ating laptop para marinig nyo yung ipe-play natin na video na kung saan itong si Attorney Yuse Claire Castro abay sumagot na nga po dito sa sinampang libel case ni Representative Leandro Leviste dito nga po kay Yuse Claire Castro. But anyway, mga minamahal, ito basahin natin itong balitang to, no? Paano ba ito i-zoom? Ito. Sabi dito, Representative Leviste, sa pagsampa ng kasong libel, hindi ko nais masaktan itong si Yuse Claire Castro. Hindi mo palang nais masaktan, and actually, it was an honest mistake kung nagkamali man at aminado man, naman itong si Yuse Claire Castro kasi ang ginawa niyang source is yung ombudsman. Ombudsman na yung nagsabi kasi nun tungkol po ito mga minamahal sa pagbenta ni Leviste ng franchise. Yeah, dito nga po kay Manny Panghilinan. Oo. So sabi nga dito sa balita, no, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pakay daw niya sa pagsampa ng libel case laban kay Presidential Communication Office or PCO Undersecretary sa patayam ng media. Iginiit niya na hindi niya raw nais masaktan si Castro sa pagsampa ng libel case dito. Ngunit kailangan niya daw protektahan ng kanyang pangalan. Sabi nga ng ating kaibigan, di dapat sana nagpa-presscon na lang siya, 'di ba? Kanina kasi sa presscon mga minamahal, ang ginagawa ni Leviste, umiiyak 'di ba? Tungkol sa usapin ng Cabral Files kasi daw may taning na daw yung kanyang buhay, chu-chu-chu, 'di ba? Mas madami pa daw mas mailalahad na mga sangkot sa katiwalian ng gobyerno kapag siya daw ay nategi. Kung hindi ka ba naman bobo, 'di ba? Di habang buhay ka, sabihin mo na kasi pag nasabi mo na, wala na silang habol sa iyo. 'Di ba? Hangga't tinatago mo yung Cabral Files na mas lalo kang habulin ng mga kriminal. O bakit? Kasi meron kang pambato at laban sa kanila. Kung ni-reveal mo na yan, di walang maghahabol sa iyo kasi poprotektahan ka ng taong bayan. At ito yung malala dyan mga minamahal, you are a public servant. So, bakit mo kailangang itago yung mga ebidensya or dokumento tungkol nga po dito sa mga tiwaling politiko? 'Di ba? Para saan pa na naging public servant ka? Anyway, going back sa ating topic mga minamahal. Sa panayam sa media, iginiit ni Leviste na hindi niya daw nais masaktan si Castro sa pagsampa ng libel case. Ngunit kailangan niya daw protektahan ng pangalan. Oo. Hindi ko naman pong nais masaktan si Yuse Claire, ngunit kailangan ko pong depensa ng aking pangalan dahil nakailang vlog na po siya tungkol sa akin. Inihiyag din niya na marami pa daw grounds ang maaaring isampa laban kay Castro. So, yung attorney niya mga minamahal, si Topacio. Naku, kapag si Topacio yung attorney mo, I am very, very pretty sure na madidismiss yung kaso mo. Bakit? Una, sino ba yung hawak ni Topacio? Si Kibuloy. Ano nangyari kay Kibuloy? Detain. 'Di ba? Sino pa? Si Alice Gu. Ano yung nangyari? Guilty sa kasong human trafficking. 'Di ba? Si former President Duterte nasan ngayon? Nandoon sa The Hague, Netherlands. Sino pa? Si Sheila Go. 'Di ba? Si Cassandra Leong. Naku, Diyos ko. Saad niya at ayon daw po sa advice ng kanyang lawyer, maraming salamat, Atty. Topacio, sa kanyang guidance. Marami pong grounds to file a case on Yuse Claire Castro. Dagdag pa niya, ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ng aking pangalan at gusto ko pong linawin sa inyong lahat, wala akong benentang prangkisa. Kasi ang nangyari mga minamahal, binigyan siya ng libreng franchise ng Kongreso. Tapos ang ginawa niya, binenta niya dito sa private, 'di ba? So, ito yung ito yung balita ng isa. Basahin natin mga minamahal tungkol po to sa solar energy. Sabi niya, hindi ko po binenta ang prangkisa. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Kung nagkamali man dito si Yuse Claire, at least honest mistake yung niya, yung ginawa niya, pwede namang mapag-usapan. Pero kung gusto mo talaga literal na mapag-usapan, kaya ka nagsampa ng kaso.
Anyway, si Yusek Claire naman, meron naman pa siyang tawag dito, ebidensya na sa ombudsman mismo nang galing yung kanyang sinabi, 'di ba? I think kaya naman tong 'di ba, surpass itong kasong ito. So, hindi ko naman po nais masaktan si Yusek Claire, blah blah blah. Sabi niya, he is seeking for 100 million moral damage. Kaloka, tas 10 million for exemplary damage and 1 million in attorney's fee if the court rules in his favor. Liveste said he plans to give the amount to victims of substandard flood control project. Talaga lang ha. Liveste lawyer attorney Ferdinand Topacio alleged claims are part of targeted attack against his client, who has been vocal in criticizing in the government infrastructure. Kasi ang ganap mga minamahal, meron pong naiulat na pinagmumulta ng humigit kumulang 24 billion na may kinalaman nga po sa renewable energy contracts ng kanyang kampanya, which is yung Solar Philippines. 'Di ba? At ang hindi pagkakatupad ng ilang obligasyon at requirements sa ilalim ng regulasyon ng Department of Energy. So, ito yung sagot ni Yusek Claire Castro, mga minamahal. Panoorin natin. 11 minutes, pero ipa-fast forward natin para madali. Alright. Yeah, kaya na ba to? No. Ay, sobra namang bilis. Ito lang, katamtaman. Secretary Claire Castro. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Castro. Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa TV programa. Good afternoon po. Direkta na po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Liviste. Ano po masasabi niyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaint, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? Nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa, pero malinaw naman na sinabi ni Yusek Claire, yung sinabi niya is galing naman sa ombudsman yun. Eh bakit si Yusek Claire yung kakasuhan? Eh ombudsman yung nagsabi, 'di ba? Sige nga. Nakita nung dito sa isang programa, sa isang interview, na hindi galing sa akin ang nasabing balita, kung hindi mismo kay ombudsman. Sa ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasabahan ng kasang ombudsman. Mas pinili niya ako sampahan, kahit ako yung hindi yung source. But anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron lang kasi talaga siyang issue sa DOE. So mas maganda, sagutin muna niya yun, kaysa ma-divert yung attention ng tao. Dahil sagutin niya muna yung issue niya sa DOE, which is yung, mga minamahal. Ito, 24 billion, na multa. 'Di ba? Tungkol nga po dito sa sa renewable energy contracts sa kanyang kumpanya bago siya magsampa ng kaso. 'Di ba? Sige, continue tayo. Lang issue tungkol sa pagmumulta sa di umanong hindi niya pagtatalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito naging malaking kawalan sa ating bansa at sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ng 12,000 households. Yun ang sa aking pagkakaalam ng sinabi ni Secretary Oh my God, ang dami yun, no? 12,000 households. So dapat masagot pa muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi rin sa akin galing yun. Mismo siya ang nagsasabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siya may prangkisa. Sinabi niya na hindi na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa, kung hindi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing kasi ang sinasabi niya kasi parang nagkamali daw po kayo sa anyway, pasalimuot po yung mga kumpanya, no? Sinasabi niya lang po, nila nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang kumpanya na binenta na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, kumbaga parang iba yung tinutukoy na kumpanya, po. Pero may binanggit din kasi siya, I mean, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niya daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang napiflip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din naman ay nanggaling din sa Secretary
of energy. Hindi po ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects, iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya Ang hilig nila mag-connect mga minamahal, pansinin nyo. Kunyari, merong issue sa flood control. Tapos nagkaroon na naman ng issue. Tapos sasabihin nila, kaya nagkakaroon na to ng ganitong issue kasi gustong i-divert yung issue. Ganyan ba talaga yung utak ng mga munggo? Sarap buksain Continue. niya natupad ang kanyang obligasyon. At muli, sabi niya, hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya ng prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa interview. Yung sinasabi nyo nga kasi hindi kayo yung source no, tungkol dito sa mga usapin, tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Libiste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin nyo dyan? Dahil inamin niya kanina sa interview niya rin. Sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? So sinisingle out niya ako. So parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. But in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ina-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Pag kami prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan kami conflict. Oo, kasi mga minamahal, itong si Yussi Claire, vlogger na, influencer, vlogger, magkaisa lang naman yun. Tapos, undersecretary pa. Para mas spread yung information, talaga nga namang todo. Itong si Yussi Claire sa facts, 'di ba, na kanyang binibigay. Yun nga yung nakakapagtaka Yung ombudsman yung nagsabi. Tapos sasabihin mo, hindi mo pwedeng kasundel, magkaibigan. Bobo ka ba? Ayoko na sa'yo, Libiste. Itong piste na to. Conflict of interest, Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNet. And I believe, hindi tayo magkakamali dyan, ang SPNet ay also still engaging, no? And transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya? Being a congressman and still owns 18% dun sa SPNet. I mean, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na-unsyami na programa sana nitong solar energy company ni Congressman Libiste. Pero ang sabi niya po dun sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po nag-vlog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hindi naman sana na serbisyo. Nakakatawa. Bakit si Yussi Claire? Pwede naman si Ombudsman Sabi pa nga dito, Ombudsman Jesus Crispin Remulla is currently investigating Leandro Liviste's solar franchise for alleged violation. Diba? The investigations stems from the claim that Liviste solar firm, Solar Philippines, was sold without congressional approval. So, nanggaling mga minamahal, itong statement na ito, basahin nga natin, putragisan. Nanggaling tong statement na to dito, nakikita ninyo kay Ombudsman Boying Remulla. Sabi pa dito, basahin ko sa inyo. Ombudsman Jesus Crispin Remulla has doubled down on the investigating into the alleged franchise violation committed by the solar firm founded by Batangas Representative Liviste, stressing the legal technicalities surrounding the franchise transfer. So, ito yung sinabi, tingnan nyo, sobrang linaw. Remulla maintained that the legal question needed to be raised after Liviste sold his solar firm, Solar Philippines, to Tycoon Manny V. Panghilinan, despite the controlling interest not undergoing approval from the Congress. It is, crystal clear, mga minamahal. See? Diba? Si Ombudsman Boying Remulla ang nagsabi, and Yussi Claire Castro also, nireport niya lang ito at kinontent niya. So, what's wrong with you, Libiste? It's a matter of conflict of interest. Yeah, right, mga minamahal. Continue. He cited that the legal, panoodin na lang natin itong sinabi ang sagot na lang ni Yussi Claire. Sa publiko, tinatuloy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba? Yung sa SPNet? Sa ano naman po ito Sa Meralco dyan naman po ito
Well, anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano nyo kung masisisi sa akin? Kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy. Ipiniliwanag sa lahat ng mga news network, no? Kung paano ba ang nangyari at ano ba yung liability ng Solar Philippines na pag-aari. 99% pag-aari pa, yung base sa record po ng DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Libiste. So, bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman? Diba? Ano yan? Naghanap lang ng masisisi. Kawawa sa'yo. Diba? Bata-bata mo pa, sinungaling ka na. Anyway, diba? Mukhang talunan nitong si Libiste kaya nagkakasal. Kung sinasabi niya lang naman na ayaw niyang kasuhan, diba? Sabi niya pa nga dito, hindi ko nais masaktan si Yusek Claire. Pwede ka magpa-press con, pwede kayong mag-usap, pero yung magkakasuhan, na talunan. Diba? Talunan. Anyway, count me in, Music Claire Castro. Nandito kami sa likod mo. Alright, again, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.